Mark! Mark! Naudlot ang pagtawa ni Mark habang kausap ang isang doktor sa loob ng kanyang opisina nang marinig niya ang malakas na sigaw ng direktor. Nagtataka siya kung bakit ito naparito sa opisina niya, gayong hindi naman ito ginagawa dati. Ngunit bakit galit na galit ito habang nakatingin sa kanya? Direktor, good after. Halos pumutok ang labi ni Mark dahil sa biglang pagsuntok ng direktor. Hindi na nga niya nagawa pang tapusin ang pagsasalita dahil bigla na lang siyang sinugod ng galit na suntok nito. Hinawakan niya ang labi niya na dumugo. Binalingan niya ang direktor na may pagtataka. Why? Wala na tayong trabaho dahil sa kalokohan mo. Nagdikit ang dalawang kilay ni Mark kasabay ng pagkunot ng kanyang noo nang marinig ang sinabi ng direktor. What do you mean? This is what I mean. Muli na naman siyang sinuntok ng direktor, kaya muntik na siyang mapasubsob sa sariling mesa. Mabuti at tinulungan siya ng kausap niyang doktor kanina. Shit! Napamura siya. Dinura niya ang dugo na kanyang nalasahan mula sa kanyang labi. Nagtataka na binalingan niya ang direktor. What is going on? Lalong nagalit ito sa tanong niya. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam. Si Sante ka na loko. What? Lalo lamang naguluhan si Mark. Nababaliw na ba ang direktor? Bakit naman siya sesisantihin? Gayong malaki ang ambag niya sa ospital na ito. At ano namang rules ang nilabag niya? Wala siyang natandaan. Wait, direktor. Bakit? Paano naman ako nasisante? Wala akong notice of dismissal na natanggap mula sa itaas. At saka ano naman ang kasalanan ko? Dahil masyado kang magaling, nakikialam ka sa problema ng iba na hindi mo dapat pinapakialaman. Sandaling natigilan si Mark. Matagal muna siya nag-isip habang nakakunot ang noo. Isang tao lang naman ang pinakaalaman niya. At yun ang asawa ni Caleb. Pero wala naman masama sa ginawa niya. Binalingan niya ang direktor. Are you referring to the patient transferred from St. Luke? Nakapamewang ang direktor. Tagaktak na ang pawis nito dulot ng sobrang stress. Ngayon alam mo na kung ano ang mali mo. Director, tinulungan ko lang ang ospital natin. Nagbanta ang CEO ng Wilson Pharma. Nasasampahan ng kaso ang ospital natin dahil sa pagtanggap natin sa pasyente na hindi dumaan sa tamang proseso. Mayroong protocol ng ospital na. Protocol sa mga empleyado na hindi marunong sumunod sa mga management na katulad mo. Pinakialaman mo ang desisyon ng nasa itaas. Inagaw ni DJ ang pagsasalita ni Mark habang hindi nito natapos ang marami pa sanang sasabihin. Nanginginig ang laman ng direktor sa galit habang tinatalakan nito. Muli itong nagpatuloy sa pagsasalita. Natatakot ka sa CEO ng Wilson Pharma, ngunit hindi ka natakot sa CEO ng Valdelion Empire. Talagang sinigaw nito ang huling sinabi. Magkahalong gulat at pagtataka ang namayani sa mukha ni Mark. Director, ano naman ang kinalaman nito sa CEO ng Valdelion Empire? Tanong niya na kinakabahan. Batid sa lahat kung gaano kabangis ang walang awa na CEO. Makakaya nitong kalabanin ng sabay ang mga kakompetensya nito sa negosyo. Ilan bang kumpanya ang pinapatakbo nito? Maliban sa airlines at chain of hotels and resorts, napabalitang mayroon pa itong ibang kumpanya na lihim na pinapatakbo. Malaki! Nakabalik si Mark sa sarili nang marinig ang pasigaw na sagot ng direktor. Malaki ang kinalaman ng CEO ng Valdelion Empire upang magalit sa ginawa mo dahil kapatid niya ang pinakialaman mo. Napaawang ang labi ng doktor dahil sa narinig. Hindi pa man siya nakahuma na muli na namang nagsalita ang direktor. You are not aware that the patient you pulled out was a former CEO of this hospital. Tuluyan nang nawala ng balanse si Mark dahil sa narinig. Nanlambot ang tuhod niya na umupo siya sa kanyang swivel chair na mayroong nangihina na ekspresyon. Now, hindi lang ikaw ang nawalan ng trabaho. Pati ako dinamay mo na rin sa sobrang pakialamero mo. Nanlalabo ang mga mata ni Mark na umangat ng muka. Director, help me. Napakahalaga sa akin ang trabaho ko. Kapag natanggal ako sa international hospital na to, sino pang tatanggap sa akin? Help you? Paano ko gagawin yon? Kung mismong sarili ko hindi ko kayang tulungan. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Mark dahil sa narinig. Bakit ba hindi mo na siya nag-imbestiga bago nagdesisyon? Sa lahat ng ospital, ang Casila may pinakamalaking offer pagdating sa sahod. Paano na lang ang pangarap niyang maging direktor ng ospital na ito? Kung ngayon pa lang, mawawala na siya ng trabaho. Leave your position now. Huwag mo nang hintayin na puntahan pa tayo rito ni Mr. Chairman. At hindi lang yan ang gagawin niya sa'yo.
Napaigtad siya nang marinig ang pagbagsak ng pinto. Lumabas na ang direktor. Ilang minuto ang lumipas, kasalukuyan siyang nakatulala nang tinawagan niya si Roven. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin na sinagot ito. Roven, napakaloko mo. Si Roven na kasalukuyang nababagot sa kabilang linya ay nagtaka. Bahagya pa niyang nilayo ang cellphone sa tenga nang sigawan siya ni Mark. Hindi ba siya dapat ang magmura ngayon dahil pinaasa siya nito? Pati ang boss Caleb niya ay nagagalit na. Dahil ilang oras na, hindi pa rin binabalik sa St. Luke si Ma'am Missy. Isira ang ulo mo, Mark. Huwag mo akong mamura-mura para lang takpan ang kasalanan mo sa akin. Nasaan na si Ma'am Missy? Sinabi mo kanina palabas na sila ng ospital. Ngunit hanggang ngayon, namuti na lamang ang mata ko at wala pa rin sila. Natigilan si Roven nang marinig ang pagsingkot ng doktor mula sa kabilang linya. Halatang umiiyak ito. Mark, what the? Kailan ka pa naging iyakin? Yan lang isasagot mo sa akin? Naiirita na siya sa kaibigang doktor. Mayay sumagot ito. Nawalan ako ng trabaho dahil tinulungan ko ang boss mo. Loko ka kasi. Hindi mo man lang sinabi na mas powerful si Missy kaysa sa asawa niya. Lalong kumunot ang noo ni Roven. Ano bang pinagsasabi mo? Muli siya nitong sinagot. Sabihin mo sa boss mo kung may problema siya sa asawa niya. Siya mismong pumunta rito at ayusin ang problema niya. Mark, watch your mouth. Iba magalit si boss. Agad niyang sinaway ito. Haha, wala akong pakialam. Hindi kakayanin ng boss mo ang kapangyarihan ng asawa niya. Kaya hindi ako natatakot sa boss mo. Sa kanya na ang bayad, loko. Agad na nitong pinatay ang tawag. Hindi man lang hinintay ang sagot niya. Hello, Mark! Mark! Sinipa ni Robin ng gulong ng sasakyan. Naguguluhan siya sa sinasabi nito. Paano mas naging makapangyarihan pa si Ma'am Missy kaysa kay boss? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Naisipan niyang pumasok sa loob ng ospital upang kumpirmahin ang sinasabi nito. Habang papasok siya, marami ng palaisipan ang tumatakbo sa utak niya. May bahagi ng utak niya na naniniwala kay Mark kapag binalikan niya ang araw kung paano tinulungan ni Missy ang boss niya. Sa katunayan, malaki ang naging ambag ng asawa nito sa tagumpay na tinatamasa ng boss niya ngayon. Sino ba ang may kakayahan na sakupin ang kalahati ng ekonomiya ng bansa sa loob lamang na mahigit 1 taon? Ang boss niya lang at dahil yon kay Ma'am Missy. Naudlot ang pagmumuni-muni niya nang bumukas ang elevator sa top floor. Nakarating na siya sa taas nang hindi niya namalayan. Isa pa ito sa pinagtataka niya. Kung ang boss niya sa St. Luke lang dinala si Ma'am Missy, sigurado siyang mas mayaman ang nagdala kay Ma'am Missy sa Casio Hospital na kaya nitong i-occupy ang buong top floor para lang walang istorbo. Saan kayo pupunta, sir? Bawal po kayo dito. Huminto ang paglalakad ni Robin nang harangan siya ng mga bodyguard na nakaabang sa labas ng pintuan. Nagtaka siya dahil kanina lang nang pumunta siya rito ay wala pang mga gwardya sa labas ng silid ng babaeng boss niya. Ngunit ngayon, bakit sobrang dami na? Halatang pang-black belter pa ang mga pangangatawan. Gusto ko lang sanang bisitahin si Ma'am Missy. Asawa siya ng boss ko. Paliwanag niya. Tinitigan siya ng mga ito ng masakit. Nagpapahinga si Madam CEO. Kahit asawa niya bawal siyang bisitahin. CEO? Takang tanong niya. Si Ma'am Missy ang sadya ko, hindi ang CEO. Baliw ka ba? Si Ma'am Missy mo at si Madam CEO ay iisa. Siya ang CEO ng Casio Hospital ngayon. Iniwan niya lang ito noon dahil nagpakasal siya sa boss mo. Ngayon babalik na siya dahil wala na sila. Naniga si Robin sa kanyang kinatatayuan. Maging ang pagbalik niya sa kanyang sasakyan ay hindi niya natandaan kung paano niya ginawa dahil sa pagkakatulala niya. Tama naman at tumawag ang kanyang boss. Robin, what take you so long? Where's my wife? Boss. Hindi alam ni Robin kung paano magsasalita sa boss niya. Paano kapag nalaman ng boss niya ang totoong identity ng asawa nito? Robin, what now? I'm asking you. Nakabalik si Robin sa sarili nang lumakas ang boses ng boss niya. Ngayon pa lang siya natauhan at hindi malaman ang isasagot. Pabalik na ako, boss. Sagot niya bago binuhay ang makina ng sasakyan. Hindi na niya hinayaan pa na magsalita ito. Ngunit sadyang makulit ang boss niya dahil hindi siya nito tinigilan. Muli itong tumawag sa kanya. Boss, wika niya nang sagutin ito. Kailangan pa bang puntahan kita para sabihin mo sa akin kung bakit hindi mo kasama ang asawa ko?
Dahil sa narinig ay nataranta si Robin na lumabas ng sasakyan at hinanap ng kanyang paningin ang kotse ng kanyang boss. Mula sa di kalayuan ay nakita niya ang naniningkit na kulay itim na mga mata ng boss niya. Napabuga siya ng hangin. Inunahan na siya ng kanyang boss. Sinundan siya nito. Sinara ni Caleb ang kanyang kotse upang puntahan ang kanyang tauhan. Anong balita? Bunga niya rito nang makalapit siya. Hindi niya gusto ang drawing ng mukha nito. Hindi pwedeng dalhin si Mami si boss. Hinampas niya ang manibela ng kanyang sasakyan sa inis niya. Binalingan niya ito. Akala ko ba okay na ang lahat? Akala ko ba nagawan mo ng paraan? Gigil niya itong sininghalan. Oo nga boss, pero kanina yon. Hindi natuloy ang paglabas sa kanya. Hindi na alam ni Robin kung paano magpapaliwanag dahil nalilisik na ang mga mata ng boss niya. I won't accept your reason. Nagbabanta niyang wika. Pero boss, hindi nga pwede dahil wala na kayong kontrol. Go and bring her back. Natuod si Robin sa kinadatayuan, dahilan upang muli siyang singhalan ni Caleb. Go, or else I'll find someone to be your boss. Hindi nagawang ituloy ni Robin ang paliwanag niya dahil hindi iyon tatanggapin ni Caleb. Napakamot siya sa ulo. Paano naman siya babalik at kukunin si Missy? Gayong maraming nakabantay sa labas ng silid nito. Bakit ba kasi napakataas ng pride nito? Boss, pwede naman na kayo na lang pumunta kay Ma'am Missy ko. Robin! Hindi na naman nagawang ituloy ni Robin ang gusto niyang sabihin nang makita niyang nanilisik ang mga mata ng kanyang boss habang nakatingin nito sa kanya. Sige, aalis na ako, boss. What the? Hinampas muli ni Caleb ang manibela pagkatalikod ni Robin. Samantala sa silid ni Missy, kasalukuyan siyang umiiyak habang yakap at nagmamakaawa sa kuya niya. Kuya, please, pangako, sasama na ako sa States. Hayaan mo na lang muna si Caleb. Gusto ko walang gulo pag alis ko. Ngunit nawalan ka ng anak at yun ay dahil sa kapabayaan niya. Ilang beses mo na akong pinigilan, Missy. Humigpit ang yakap ni Missy sa kuya niya. Hindi kuya, buhay pa ang anak ko. Nagulat si Miko sa inamin ng kambal niya. Nagkataon na kaibigan ko si Doc Encio at may utang na loob siya sa akin. Kaya napapayag ko siyang magsinungaling kay Caleb na nawala na kami ng anak. Kaya parang awa mo na kuya. Hayaan mo na lang si Caleb. At sa tingin mo maniniwala siya kahit pinalabas mo na nakunan ka? To see is to believe ang kupal na yon. Hindi siya katulad mo na mabilis mapaniwala sa isang sabi lang. Ang tigas ng muka. Kumalas siya ng yakap sa kuya niya, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kuya, nagmahal lang ako. Kaya nakikiusap ako. Please, hayaan mo na siya. Nakaramdam naman ng awa si Miko. First time magmahal ng kapatid niya. Yun nga lang ay minala sa lalaki. Kuya, sige naman oh. Tanggalin mo na ang mga tauhan mo sa labas ng silid ko. Nandito pa ako sa teritoryo ni Caleb. Ayokong malaman niyang tungkol sa akin. Lalo na buhay pa ang anak namin. Pakiusap kuya, pagbigyan mo na ako. Mas magandang malaman niya na hindi siya malaking kawalan, na kaya mo siyang bilhin sa isang kisap mata lang. Kaya siya walang respeto sa'yo dahil akala niya pera lang ang mahalaga sa'yo. Akala niya yun lang ang habol mo. Hinawakan ni Missy ang dibdib. Nasasaktan siya sa lahat ng sinabi ng kuya niya. Ngunit siya ang higit nakakaalam ng ugali ni Caleb. Nalaban pa rin ito, lalo na kapag nalaman nitong buhay ang anak nila. Kuya, tinawagan kita dahil nagpa siya akong ayusin ang buhay ko, kasama ang anak ko. Kaya hindi ako tatalikod sa pangako ko sa'yo na sasama ako sa States. Last na tong pakiusap ko. Please, kuya. Nagbuga ng hangin si Miko. Huling beses na tong pakiusap mo, Missy. Marami ng utang sa akin ng kontraktual mong asawa. Hihintayin kita sa labas ng ospital. Chinek muna siya nito. Sigurado ka bang kaya mo nang maglakad mag-isa? Kaya ko na kuya. Huwag kang mag-alala. Pahinga lang naman ang kailangan ko eh. Wala naman fractured sa katawan ko. May kaunting galos lang but I can manage. Malaki ang pasalamat ni Missy. Dahil 2 baitang ng hagdan na lang ang natira bago siya nahulog, kaya hindi siya napuruhan. Nakaligtas pa ang baby niya. Sige, hihintayin na lang kita sa labas. Tumango si Missy nang magpaalam na lumabas ang kuya niya. Kilala niya si Caleb. Tsak ngayon, alam na nito na tumakas siya sa St. Luke. Siguradong pinaghahanap siya nito ngayon dahil nakita ng tauhan niya si Robin
na gumagala sa labas ng kanyang silid. Sinadya niyang magpalipat sa Cassie sa pamamagitan ng kuya niya dahil kaya niyang hawakan ang lahat ng doktor at staff dito. Sa St. Luke hindi niya magawa ang plano niya kapag mananatili siya roon. Samantala paglabas ni Miko sa silid ni Missy, agad niyang binalingan si Troy. Sabihin mo sa mga tauhan mo, umalis sila sa labas ng silid ni Missy. But make sure, nalihim pa rin siyang binabantayan. Yes, Master. Sinabi nga pala ng tauhan natin na nandito raw si Caleb sa ospital. Nakita nila sa labas. Gumalaw ng matigas ang panga ni Miko. Umarko pa itaas ang isang kilay niya. Don't let him touch my twin sister. Titignan ko kung kaya nga ba ng kapatid kong hiwalayan ng Caleb na yan. Roger that, Master. 15 minutos ang nakalipas. Pakiramdam ni Caleb, 15 days na para sa kanya. Panay ang tingin niya sa bawat exit ng ospital sa pag-asang kasama na ni Robin palabas si Missy. Lumabas siya ng kotse at sumandal muna sa nakasarang pintuan nito. Hindi niya gusto ang ganitong klaseng pakiramdam. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Hindi niya kayang hindi maibalik ang asawa niya. Muli niyang tinignan ang oras sa suot na relo. Kalahating oras na, ngunit wala pa rin si Robin. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Ilang taon na ang nagseserbisyo si Robin sa kanya at wala siyang inutos na hindi nito nagawa ng maayos. Bakit sa asawa niya? Parang hirap na hirap ito. Simple lang naman ang inuutos niya. Nilak niya ang kotse at nagpa siyang pumasok na sa loob ng ospital. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok nang lumabas na si Robin. Natuwa siya ngunit agad rin napalis nang makitang mag-isa pa rin ito. Boss, I'm sorry ngunit nang bumalik ako doon, wala na si Ma'am Missy sa kanyang silid. Nakakunot ang noo niya habang tinitignan ito. Where is she? Napakamot si Robin ng ulo. Hindi ko alam, boss. Mukhang may kumuha sa kanya o di kaya sadyang tinataguan ka. Shit! Napamura si Caleb. Hindi niya pwedeng itakas ang anak ko. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Pero malinaw sa records ng Cassie Hospital na nakunan siya. Kaya wala ka ng anak sa kanya, boss. Palayain mo na siya. Total, yun lang naman ang habol mo sa kanya, hindi ba? Sinubukan ni Robin na baguhin ang desisyon ng kanyang boss. Hindi niya inamin na nakita niya si Miko Valdalion na lumabas sa silid ni Missy kanina. Akala niya pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata. Ngunit talagang totoo ang nakita niya dahil dumaan pa ito sa gilid niya. Narinig niya mismo ang pinag-uusapan ng mga ito. Maging ang pagbabawal nito sa kanyang boss na lumapit sa kambal nito si Caleb. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may kambal ang babaeng boss niya. At ang malupit pa, isa sa pinakamayaman at nagmamay-ari ng maraming hotel at airlines, pati hospital sa kahit saang bansa. Boss, sandali! Nataranta ang tinawag ni Robin ng kanyang boss nang makitang pumasok ito sa loob ng ospital. Kahit naririnig ni Caleb ang boses ni Robin na tinatawag siya, wala pa rin siyang planong lingunin ito. Nahirapan siyang maniwala na wala na ang anak niya. Nakakuyom ang kamao niya na pumasok sa loob ng ospital at hinanap ang asawa kung saan man ito naroon. Nabanggit ni Robin sa kanya na kanina nasa top floor at nasa VIP room si Missy. Paano kung totoo ang sinabi ng mommy niya na mayroon ang ibang nagkaka-interes sa asawa niya? Hindi basta-basta makakakuha ng VIP room sa Cassie Hospital. Napabalik siya sa kanyang sarili nang magbukas ang elevator sa top floor. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita si Missy sa harapan niya. Matigal na nagkatitigan ng dalawa habang nakabukas ang elevator. Makikita sa mga mata ng mga ito ang magkabilang galit sa isa't isa. Missy, sambit niya. Lumabas siya ng elevator upang hawakan ang kamay ng asawa. Ngunit agad din naman itong tumalikod sa kanya. Missy, sandali! Tinawag niya ito, ngunit parang hindi siya nito narinig. Shit, wife! Mabilis niya itong hinabol. Kung ganoon, hindi totoong fractured ang katawan nito. Kahit pa napaika-ika ito kapag naglalakad, may posibilidad na hindi rin totoong nawala ang pinagbubuntis nito. Kailangan nilang mag-usap. Kahit masakit ang katawan, pinilit pa rin ni Missy ang sarili na lakihan ng kanyang hakbang upang hindi siya maabutan ni Caleb. Kahit alam niyang wala siyang panama sa bilis ng hakbang nito, sinubukan pa rin niyang makakaya niya. Siya ang nagmamay-ari ng ospital na to, kaya kabisado na niya ang exits na pwede niyang puntahan. Sinubukan muna niyang dumaan sa kabilang elevator. Shucks! Napamura siya nang makita na kasalukuyang nasa ground floor ito, samantalang siya ay nasa top floor pa.
Ilang beses niyang pinindot ang arrow button, pero nadismaya lamang siya nang tumagal pa ito sa 3rd floor. Maaabutan siya ni Caleb kapag naghintay pa siya. Hindi pwedeng pilitin siya nito na umamin na hindi totoong nakunan siya. Naalala niyang may secret passage ang kanyang opisina sa mismong top floor na ito, kaya doon siya pumunta. Missy! Ramdam niyang malapit na siyang abutan ni Caleb dahil naaamoy na niya ang nakakaadik na pabango nito. Ngunit wala siyang plano na tumigil. Paika-ika pa rin siyang nagpatuloy sa paglalakad. Missy, I said stop! Napaigtad siya nang biglang hinablot ni Caleb ang braso niya. Nakailang hakbang pa lamang siya mula sa elevator nang mangyari yon. Nakita niya kung paano na naman tumigas ang muscles nito sa panga. What? Gulat niyang singhal sa lalaki. Nasaksihan niya kung paano nag-iba ang mukha nito, na tila naninibago sa inasal niya. Hindi ka pa gumagaling. Bakit ka umalis sa St. Luke? Nanga ako sa ang tono ng pananalita nito. Why not? Wala nang anak natin. Wala na rin akong rason upang manatili pa sa ospital na yon. Muling tumalikod si Missy upang pumunta sa opisina niya. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang muli siyang pinigilan sa braso ni Caleb. Hindi ako naniniwala na wala nang anak natin. Namumula mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Umangat siya ng muka. At bakit hindi? Maliwanag ang nakita mo. Maraming dugo ang lumabas sa akin. Caleb, tanggapin mo na lang na wala nang anak natin. Nararamdaman niya ang pagguhit ng sakit sa mukha nito. Alam niyang nasasaktan nito sa pagkawala ng kanilang anak, kaya nahirapan nitong tanggapin iyon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng kanyang panahon na kausapin ito. Kailangan na niyang umalis dahil baka sunduin pa siya ng kuya niya kapag nalaman nitong nandito si Caleb. Akmang tatalikod siya nang magsalita ito. Hindi pa rin ako naniniwala, Missy. Kung nakunan ka, bakit hindi ko nararamdaman na nagdadalamhati ka sa pagkawala ng anak natin? Unless, baliwala lang siya sa'yo. Sinubukan niya ang patatagin ng buong sistema niya upang labanan nito. Magaling si Caleb sa paghuli kung nagsisinungaling siya. Ngumiti siya ng mapang-uyam bago sinagot. Dahil alam kong hindi deserve ng anak ko ang magkaroon ng ama na katulad mo. Bakit pa siya kakapit sa tiyan ko kung alam niyang ibang ina naman ang mapapalaki sa kanya? Nakakunot ang noo nito sa sinabi niya. Mayroong bakas ng pagtataka ang mga mata nito na tila hindi maintindihan kung ano ang pinupunto niya. Ngunit sandali lamang iyon dahil napalitan nito ng galit. Humigpit bigla ang paghawak nito sa kamay niya. Pakiramdam niya, gusto na naman siya nitong sakalin dahil sa klase ng tingin nito sa kanya. And who do you think deserves to be the father of your child? My stepbrother? O baka naman meron ka na namang tinatarget na mas mayaman kaysa sa akin, kaya sinadya mong ipalaglag ang anak ko upang... Tumigil ang mahabang pagsasalita ni Caleb nang bigla itong sinampal ni Missy. Pakiramdam niya, namamanhid ang pisngi niya dahil sa lakas ng sampal nito. Bahagya niyang ginalaw ang panga, na natili pa ring matigas ang kanyang anyo. Kahit paramdam na niya ang biglang pagsilip ng likido mula sa sulok ng kanyang mga mata. Tiningnan niya si Missy at nakita niya rin ang panlalabo ng luha sa mga mata nito. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Masakit ang pinakawalang ngiti nito bago nagsalita. Kung sino man ang gusto ka maging ama ng anak ko, wala ka nang pakialam doon. But if I ever have a child, I'm sure you won't be his father. Nag-iwan muna ito ng matalim at puno ng galit na mga tingin bago siya tuluyang tinalikuran.